Hallelujah! Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Praise the Lord! Praise God. Welcome po muli sa programang ito, Cheer Up the Word Works Program. Hallelujah! Sister Mercy, magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pine-welcome po namin kayo. At si Sister Lina ay hindi pa rin po namin kasama. Siya po ay nasa isang probinsya pa rin, nagmi-mission. At wala pa rin paramdam sa amin. Sister Lina, praise the Lord. Naway magparamdam ka naman. Ganon din po sa ating mga kaibigan sa iba't ibang dako po ng sa abroad naman, yung mga 3 o 4 lang naman na lugar yan. Hindi namin alam kung gabi, umaga dyan sa inyo. At least, welcome po. Sapagkat sigurado namang mapapanood nyo po ito. At kayo po ng mga kaibigan namin na narito lamang sa Manila, sa Rizal. Welcome po sa programang ito. Nawa ay patuloy niyong maranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo maging sa loob ng inyong tahanan. Hallelujah. So kami po ngayon ni Sister Mercy ay kaharap niyo muli at sa biyaya po ng Diyos at sa kapangyarihan ng banal ng Espiritu Santo sa pangalan ng Panginoong Kristo ay maidi-deliver po sa inyo ang mensaheng alam po namin na makatutulong hindi lamang sa inyo, ganun din sa amin. Amen. Alam niyo po kapag nagtuturo po tayo ng salita ng Diyos, sa akin, Sister Mercy, ako ang unang-unang natututot, nakakausap doon sa sinasabi ko na habang nagsasalita, nagtuturo. Kasi nakikinig po tayo sa banal na Espiritu Santo sa nais niyang gustong masabi natin. Praise God forevermore. Mapapansin niyo po, ang tanging meron lamang kami na kodigo. Yung bawa, tulad niyan, yung kanta. No? Pero ang ating pong ituturo ay umaasa po tayo sa biyaya ng Panginoon kung ano yung eksaktong nais po niya natin pong madinig. Hallelujah. Naniniwala rin po tayo na maraming sa gabing ito, sa programang ito ngayon, ay marami pong kakausapin ng Lord. Kaya kami po ay namamanhik sa inyo, hindi para humingi ng pera. Namamanhik po kami, please share. Kahit habang nanonood ka, share mo na. Iparating mo, ipadala mo sa inyong mga kaibigan na hindi po namin kayang pagpadalan. Ang tayong kaya po namin ay dalhin sa inyo. Sa online na ito, ang salita ng Lord at umaasa po kami na kayo naman po ang mag-share sa iba. Ito po ay libre at walang bayad. Ang tanging gagawin lamang po nila ay gamitin yung kanilang Wi-Fi or data. Yun lamang. Praise God forevermore. At ang Panginoon na magbibigay ng biyaya at pagpapala sa mga salita niya na atin pong mapag-aaralan, madidinig, mababasa. Hallelujah. Praise the Lord. So, bago po yun, Sister Mercy, pwede po ba kayo na mag-opening prayer? Hallelujah. Praise God forevermore. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa sa gabing ito, O Diyos, na ibinigay mo sa amin upang ikaw ay patuloy na madakila, maluwalhati sa programang ito, O Diyos, ng The Cheer Up the Word Works Program. Salamat po, Ama, sa kabutihan mong walang hanggan at sa kadakilaan ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na ito pong gawaing ito ay patuloy na mas malawak pa ang marating ng mga salita mong maiahayag sa gabing ito. Maabot nawa ang maraming mga tao na nakikinig at nanonood na nakatutok dito sa programang ito, Lord God. Maabot ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Sabi nga po na yung salita, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay mo ang kaisa-isa mong anak na si Jesucristo para sa lahat ng tao. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mong walang hanggan at sa kadakilaan ng iyong pag-ibig sa bawat isa. Purihin ka, Panginoon, ikaw ang madakila, maluwalhati, at mas pasalamatan sa lahat ng oras sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Praise God forevermore. Oh, glory to Jesus. Ito Mercy, may inihanda po ba kayong awitin? Oo. Ang awitin po natin, lagi pong ganito, a cappella. At lamang po, aawit ako. Makikisamba. So, join us.
Sige po, makiisa po tayo sa awiting ito. Ito pong awitin na to ay nagpapahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun nga po, sabi nga po ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa lahat ng tao sa mundong ito. Kung kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang ang sinumang manalig, sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Ayaw po ng Panginoon na tayo mapahamak. Amen. Wala pong nais ang Diyos na mapahamak sa atin, kundi ang nais ng Panginoon ay maligtas ang marami. Maligtas ang lahat ng tao. Yun. Wala pong hindi mahal ang Panginoon. Tanging lahat po, tayo pong lahat ay natatangi sa Kanyang puso. Ang awitin pong ito ay nagpapahayag na ng kadakilaan ng pag-ibig sa ating lahat at tayo po ay apple of the eye sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po ay umawit. Hallelujah. Ano pong title niya, Sister Mercy? When He was on the cross. When He was on the cross. Wow. Praise the Lord. When Jesus was on the cross. Amen. Hallelujah. I'm not on an ego tree. I'm nothing on my own. I made mistakes, I often sleep. Just come on and flesh and bones. But I'll prove someday just what I say. I'm of a special kind. When He was on the cross, I was on His mind. The look of love was on His face. Thrones were on His head. The blood was on His scarlet robe, stained a crimson red. Though His eyes were on the crowd that day, He looked ahead in time. When He was on the cross, you and I was on His mind. He knew me, yet He loved me. His glory makes the heavens shine. I was so unworthy of such mercy. Yet when He was on the cross, you and I was on His mind. Ulitin po natin. He knew me, yet He loved me. His glory makes the heavens shine. I was so unworthy of such mercy. Yet when He was on the cross, I was on His mind. Yet when He was on the cross, you and I was on His mind. Hallelujah. You are worthy to be praised. Hallelujah. Glory, glory, glory. Sa iyong papuri, Hallelujah. Yes, Lord. sa iyong pasasalamat, Hallelujah. sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. Oh, Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Oh, glory, glory, glory. Thank you, Lord. Woo!
Glory to Jesus. Praise God forevermore. Oh, napakabuti ng Lord, napakabuti ng Lord. Alam mo yung pagkakapako ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo ay para sa atin no? Hindi naman para sa Kanya So, isang mapanghahawakan natin yan na hindi talaga tayo dapat nag-aalinlangan sa buhay. Anuman ang danasin natin, mas mabigat ang dinanas ng Panginoon para sa katagumpayan natin. No? So walang maitutumbas doon, walang maitutumbas. Naalala ko sabi ng Panginoon Kristo na pagtagumpayan ko ika ang mundong ito. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sister Mercy, pwede po bang makahingi ng inyong Opo, isang maikling mensahe po. Oo, isang maikling kwento naman dyan. Yan ang kabutihan ng Lord. Hallelujah. Ayun nga po. Maraming tao po ngayon sa panahong ito na marami pong mga pinagdadaanan, mga pagsubok, mga problema. Pero yun nga po, hindi po natin kailangang bitbitin. Ang sabi nga po ng ang mga problemang dinadaanan natin. Dahil ang nais po ng Panginoon, ipagtiwala sa Kanya. Amen. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa ating mga sitwasyon. Sabi nga po sa Mateo chapter 11, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatang lubha sa inyong pasanin. Lubha, yung hirap na hirap. Hirap na hirap. Amen. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatang lubha sa inyong pasanin. Ako ang magbibigay sa inyo ng kapahingahan. Hallelujah! Ibig pong sabihin, nasa Diyos ang kapahingahan. Ibig pong sabihin ng kapahingahan ay kapayapaan. Maging payapa tayo sa harap ng problema, sa kabila ng mga sitwasyon. Huwag hayaang pasukin ka ng pag-aalala dahil walang maitutulong sa atin ang mag-alala sapagkat nanakawin nito ang kapayapaan na galing sa Diyos. Hallelujah. Kapag payapa, panatag ang loob natin. Kumikilos ka na parang walang problema kapag payapa tayo. Dahil alam mo, kasama mo ang Diyos. Naniniwala ka na hindi Kanya iiwan. Ang kapayapaan ay isang pagpapahayag ng pananampalataya dahil alam mong hindi ka iiwan ng Diyos, hindi Kanya pababayaan. Huwag kang susuko. Huwag kang sumuko dahil ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin. Kahit para sa iyo wala ng pag-asa, patuloy ka pa ring umasa. Dahil nga po, sabi sa Roma chapter 5, verse 5, at hindi tayo binibigo ng ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay na sa atin. Amen. Kaya huwag kang susuko, huwag titigil sa pananalig at pananampalataya kahit ano ang nangyayari. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Ang bawat araw na ibinibigay sa atin ng Diyos ay hindi ordinaryo. Dahil ang bawat araw ay hinihahanda ng Diyos para sa atin, hindi para harapin ang mga problema na may stress, kundi ito ay isang oportunidad para kumilos ang Diyos sa ating mga sitwasyon. Dahil ang Diyos, kahit hindi natin nakikita, siya ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Hallelujah. Kahit hindi natin siya nararamdaman, siya ay patuloy na gumagawa at kumikilos sa ating buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Salamat po. Buti sinulat nyo yan. Sinahingan po natin siya ng maikling mensahe. Patotoo na sa buhay niya mismo ay tumimo at nai-apply. Marami pong sinabi kanina, Sister Mercy, na mahalagang babalik-balikan. Mahalagang unawaing mabuti. Isa na ron, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, no? Sa gitna ng mabigat na sitwasyon ng ating buhay, huwag kang susuko. At saka may mga bagay na sinabi doon na hindi dapat manlupaypay. No? So, tingnan natin ano masabi ng Panginoong Hesus tungkol dyan. Ngayon ko lamang po narinig yung sinasabi niyang yan. I mean, hindi ko alam na yan ang kanyang mensaheng dinala sa atin at very powerful.
Kung meron kang dapat itabing message, isa ito. Isa ito. Isa ito. Hallelujah. So, meron po tayong tawag dito, YouTube account. No? So, ito po ay The Life Giving Spirit. May church ba yun? YouTube channel. Punta ka ron at makikita mo doon yung mga Cheer Up the World Works program na mga mensahe. No? At isa po ito sa makikita nyo ron. Kasi kapag ito po yung nilagay namin sa FB page natin, no, ng The Life Giving Spirit Church, 1 month nabubura na eh. Nabubura na po. Lalo na yung mga live natin sa church, no? Pag Sunday. So, doon mo rin pwedeng puntahan sa YouTube channel ng The Life Giving Spirit Church. So, please, hindi po namin kahihingan ng kahit 5. Malibang kausapin ka ng Panginoon. Nasa sa'yo yun. Pero, ang pamanhik po namin ay ma-share mo man lang, nakinabang ka sa Word. Sabi niya, libre nating tinanggap, libre din nating ibibigay. Kasi isa pong sigurado, hindi sinungaling ang Diyos. Amen. Totoo po siya tapat sa kanyang mga salita. Ito pong isang malaking pagkakamali ng tao, yung lumayo sa salita ng Lord. Amen. At lagi po nating tinuturo, maging sa church, sa ating online. Walk in love. Isa pong problema na maaring o isang maling gagawin ng isang tao if you walk out of love. Amen. Delikado. Delikado. If you will walk out of love, mahirap. At binasa ni Sister Mercy kanina, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, the love of God was shed abroad in our heart. No? Nasa puso natin. Nararamdaman man o hindi, nandun yun. So, just use it. Just use it. Hallelujah. So, pag-ibig sa iba, no? Madalan sila ng salita ng Diyos. Amen? So, please, hallelujah. So, tingnan po natin, ano ba ang sinasabi naman ng Panginoon tungkol dyan? Itong wag kang mataranta, no? Galing, ano? Ganda. Salamat po, Sister Mercy. Salamat po sa inyong pagbabahagi yan. So, tingnan natin sa John. Yes, 14. Tingnan natin sa verse 1. Yan, maganda-ganda ngayon ang tinta ng inyong malalaki na yan. Verse 1 po ba? Opo, pakibasa po. Si Jesus ang nagsasalita dito. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya na rin naman kayo sa akin. Okay. Yung first part, letter A. Let not your heart be troubled. Anong sabi sa Tagalog? Mabagabag? Huwag mabagabag. Huwag mabagabag. Ako po ay naniniwala na hindi God is not unreasonable, no? Hindi siya yung walang kwenta. Hindi siya unreasonable. Ibig ko sabihin ay ganito. Hindi niya sasabihin ng isang bagay kung hindi natin kaya. Amen? Ang sabi niya, wag. Do not let. Wag mong bayaan na ikaw ay magulumihanan o mabagabag. Wag. Ibig sabihin, inilagay niya sa atin ang kakayanan ding wag mabagabag, hindi lang natin nagagamit. Alam mo yung mga sinabi kanina ni Sister Mercy, maaaring yung iba'y sabihin, ay hindi, ang hirap gawin yan, no? Hindi ko magagawa yan. Well, kapatid, sasabihin ko to sa iyo, that's why punong-puno ka ng bagabag. Amen? Yun ang dahilan. Pero kung i-apply mo yun, sinisigurado ko sa iyo, kaibigan, kapatid, ang lahat ng bagabag na nagre-resulta ng anxiety ay mabubura sa iyo. Amen. Mabubura. Mabubura. Alam mo ba na mahalaga ang pinaniniwalaan natin? Mahalaga ang laman ng ating isipan? Nakapanood ka na, no? Alam mo naman ito na nagbo-boxing. Boxing.
tinamaan sa panga, hindi kagad bumabaliktad yung iba eh. Minsan maya-maya. Alam mo bakit? Kasi late nag-register sa isip niya yung pain. Bawa, rumble, no? Na naranasan ko po nung ako'y high school. Kapag yan po ay nasaktan mo, hindi kagad nila nararamdaman din eh. Kasi hindi kagad nagre-register sa isip pa. Amen? Kapag nag-register sa isip, pang, babagsak na sila. Yung si mahalaga po. Kung ang nakaregister sa isip natin ay ang laging mabagabag, dahil sa tingin mo, hindi mo kayang wag mabagabag, talagang yun ang nakaregister sa iyo nang iuutos sa buo mong katawan. Yan ang sabi ni Dr. James Santiago sa Biblia, no? Sa James. No? Mahalaga daw ang ating iniisip sapagkat ang iniisip natin ay siyang magkokontrol naman ng ating katawan. Yan. Yung ating sinasabi, syempre iniisip natin. Kapag lagi natin sinasabi, iniisip natin yun na magkokontrol. Pag sinabi natin nanghihina at walang kalakasan, unti-unti sasabihin ng iyong isipan sa iyong mga organs, shut off ka na. Shut off. Kaya simula ulo hanggang paa, bagsak ka. Nang nakaraan lamang po ay meron pong nag-message sa akin na meron silang yung mag-ina, no? Merong problema. So yung nanay niya ay merong ganito ko po ilalagay, no? Eksakto. Merong nunal na masakit. Malaki na, nasa likod, nasa gitna ng nasa may buto. No? So, sila po ay born again. Actually, nakikinig din sila. Kaya kung nga nalaman, nakikinig din naman sila sa ating message. Ngunit kinakailangan pong unawain natin talaga message. So, ang nangyari, inisip kaagad nila na cancer. May tinawag sila eh. So, nagpa-check up sila. Ang mahal ng check up. Tapos, hindi pwede daw operahin doon dahil nakatapat nga sa buto. Nagpunta sila sa ibang ospital pa. At bago pa sila magpunta ron, talagang umiiyak na sila kasi may sinabi silang tawag na cancer sa ganung ano. At yun daw ay 2 linggo lang patay na isang tao. Sabi ko, wala lang yan. Ngayon ganito po, minsan kapag ang attitude natin ay ganun, yung parang ang tingin sa atin ay parang wala tayong pakialam. Kapag ang tingin, sabi kasi ng iba, kapag hindi ka nag-alala sa mga pangyayari, para bang wala kang kwenta, para bang hindi ka concerned. Excuse me. Kaibigang kapatid, kaya maraming tao, down. Tulad no. So matapos ma-check up, minadali, matapos ma-check up, nagpa-check up talaga, wala na ako nadinig. Basta nakita ko na lang sa kanilang mga post na kinuna nila yung lobby ng ospital at sabi ginabi na raw sila ng uwi. At least sulit naman dahil maganda resulta. Palapakan natin ng Lord. You see, wag mong bayaan. Sabi kasi nung iba sa akin, paano kung gano'n ang mangyari? Ang sagot ko naman, paano kung hindi? At siguradong hindi, sapagkat sabi mo nga kanina, Sister Mercy, hindi ginusto ng Diyos. Lahat tayo mahal ng Diyos. Hindi, kahit kailanman, nabibigyan tayo ng Diyos ng sakit karamdaman. Pastor, pagsubok? No! Kinuha ni Jesus ang sakit karamdaman sa kanyang mga katawan, ng kanyang mga latay. Kaya nga ang tapang ng Panginoong Jesus na sabihin, do not let your heart be troubled. Ibig sabihin, magkakaroon lamang ng talagang troubled ang ating buhay, ang ating puso, ang ating mag-aagam-agam, magkakaroon lamang talaga tayo ng tinatawag na matinding pag-iisip tulad nung mag-ina, no? Makatungal na. Sayang. Nakinig sa sinabi ng doktor. Ay,
Hindi lang yun, nakinig sa sinabi ng internet. Nag-search ka agad eh. Ito po problema ng iba. Masyadong maraming alam tungkol sa sakit, pero walang alam sa salita pa ng Diyos. Ang tanging magdadala sa atin ng tagumpay ay ang Panginoon at ang Kanyang salita. So balik tayo. Magkakaroon lamang tayo ng down sa buhay, financially, lahat-lahat. Ibig sabihin, may problema, amen. Hindi ko naman sinasabing wala. Pero igugupo ka lang yan, ibabagsak ka yan, at na maaari ko ikay sakit sa karamdaman, pwede ka pong patayin yan. Kung mabubuhay ka sa bagabag. Hindi makatutulong sa atin. Sabi mo nga, minamagnet nito. Ang bagabag o ang troubled o ang pag binabayaan natin, no? Hindi natin ginagwardyahan ng mga pag-aalala, pag binabayaan nating mag-operate yan, abay mamagnetin yan ng lahat ng kinatatakutan mo. Ito pong effect. Kaya nga sabi ni Jesus, fear not, fear not, fear not, fear not eh. Kasi yung bad effect ng fear, lahat ng kinatatakutan mo, mamagnetin yan. Dadalhin lahat sa iyo yan. Tandaan natin yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, fear not. Alam ng Panginoon kung anong dapat gawin eh. At hindi niya tayo iniwan ng wala lang eh. Kaya nga sinimulan niya rin sa krus eh. Amen? Kaya ang tapang niya, sabi niya, huwag kang matakot, huwag mong bayaan. Do not let. Huwag mo hilingin sa Lord, Lord, tanggalin mo ang bagabag. No. Ikaw mismo kasi sa simulat sa Paul, alam mo bang iniligtas ni Jesus? Hindi naman born again eh. Resulta yun ng taong tumanggap ng kaligtasan. Pero ang iniligtas ni Jesus, lahat ng tao kasama ka doon. For God so loved the world. Yung world na yun is yung tao sa mundong ito. Hindi born again. Wala pang born again nung ibigay niya ang kanyang buhay. Para sa tao yun. Nagkaroon na ng born again nung mangaral ng mga disipulo. Simulan, sabi nga niya, go in therefore and preach the gospel. Siya'y namatay at nabuhay na maguli. At may karapatan na tayong lumapit. Meron na. Sapagkat ang mga hirap na dapat tayo ang magbata, no? Ay siya na ang nagbata para sa atin. At ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ay binayaran ng Panginoong Hesus para sa lahat ng tao. At ang sabi niya, Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, siya yung Panginoon. Dahil yun ang kailangan. And shall believe in your heart that God raised Him from the dead. Hindi sa akin galing yun. Galing po yun kay Paul na kinausap ng Diyos. Thou shalt be saved. At maraming hindi ganun ang pananaw. Kaya nga sabi ng Acts chapter 2, sabi ni Peter, under the anointing of the Holy Spirit, yung mga taong kausap niya, nung tumanggap sila ng Holy Spirit, mga taong kausap ni Paul, ito yung mga Hudyo na iisang kaisipan no, na iba ang tingin nila kay Jesus. Pinapako nila si Jesus, no? Yun hindi nila tinatanggap si Jesus. Sabi nung mga tao na yun, nung makita sila yung nagsasalita sa iba't ibang wika, at naintindihan nila yung sinasabi sa kalooban ng Lord, wikang makalangit, pero naintindihan nila dahil binayaan ng Diyos na maging katulad ng kanilang mga salita. Sabi nila, paano gagawin namin? Kaya sabi ni Paul, ni Peter, repent. Hindi, mali po ang salin na ibang Biblia na nagsasabing, kaya magsisi kayo sa kasalanan nyo. Hindi, repent is change your mind. Yun po ang context na sabi, baguhin nyo yung tingin nyo kay Kristo. Baguhin nyo. Baguhin nyo. Sapagkat hanggat hindi bago ang pananaw mo patungkol kay Jesus, hanggat hindi mo siya tinatanggap na talagang inuunawa na siya ang tagapagligtas, kasi ang kasalanan tinubos inilayo sa atin. Mali po yung salin na nagsasabing kaya kayo ay magsisi sa inyong kasalanan. Ang sabi daw, repent. Ibig sabihin, change your mind. Change your mind. Ano ang babaguhin yung pananaw tungkol kay Kristo? Kasi iba yung pananaw nila tungkol kay Kristo. Kapag nabago yung pananaw tungkol kay Kristo, nabago yung pananaw sa Kanya at pagkakaunawa, tanggapin niyo siya. Kaya ko po ipaliwanag yun ng ayon sa salita ng Lord. Ngunit kulang po tayo sa oras, hindi yun ang ating topic. Kaya nga nung si Paul ay kausapin na Lord, sabi niya Romans 10:9, if you confess with your mouth na siya'y Panginoon. Hallelujah.
kailangan natin siyang tanggapin bilang ating Panginoon na ginawa lahat. Ang sabi ng Bible, sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus. Woo! Dapat iginagalang natin yon. Inuunawa natin. Kailangan mabago yung pananaw mo. Kailangan maging iba ang tingin mo. Change your mind. Kung dating tingin mo si Kristo yung nagpaparusa sa iyo, baguhin mo yon. Ang tingin po ng mga Hudyong yon, iba si Kristo. Mga panahon na yun, at 3,000 nang nagbago ng kaunawaan tungkol kay Jesus at tinanggap si Jesus. Tinanggap si Jesus. Wala kang makikita sa Acts. Wala ka po makikita na bago nila tinanggap si Jesus, kinakailangan nilang magpatira pa muna na kung ano-ano. Lahat sila ay tumanggap kay Jesus. Mahalaga po ang pagbabago. Baguhin po natin ating kaisipan. Ang kaisipan natin, kinakailangan nakainline sa sinabi ng Panginoon. Sabi niya, do not let. Huwag mong bayaan. Binato niya sa atin yung amen? Yung dapat gumawa. Alam mo ba sabi ng Bible, the Lord is my strength. Ang laki po ng pagkakaya. Okay na sana yung the Lord give me strength, pero hindi po yun ang totoo talaga. Ang totoo, the Lord is my strength. Amen? Ibig sabihin, siya yung kalakasan mo. Hindi ka lang niya binibigyan, nasa iyo siya at malakas ka. Use it. Use it. Do not let. Huwag mong babayaan. Lahat ng mga sinabi po niya kanina, balik-balikan niyo po ang video nito. This will help you. Ito po'y magpapatahimik sa kasinungalingan ni Satanas. Magpapatahimik po ito. Hallelujah. Don't just listen. As the Holy Spirit, study by yourself. Hindi ka nakatutok lang doon sa, o nakasara sa isang kaalaman lang, na dahil, amen? We need to be open sa Holy Spirit. Kailangan po maging open tayo sa Kanya. Do not let. Pakibasa po ulit, Sister Mercy. Huwag mabagabag ang inyong puso. Huwag mabagabag. Hindi niya sinabing, hindi ko papabayaang mabagabag. Ang sabi niya sa English, let not your heart. Hindi niya sinabing, I will not let your heart be troubled. Ang sabi niya, let not your heart. You do it. Why? Sapagkat sa pag-ibig ng Panginoon, when He was on the cross, you and I was on His mind. Yung tagumpay, yung battle niyang ginawa doon para sa atin. Kita niyo po, verse 27, same chapter, same book, verse 27. John 14, verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. By the way, ito pong chapter 14 hanggang chapter 16, ito po yung gabi bago ipako sa krus si Jesus, bago siya hulihin. Okay? Bago. Ibig sabihin, ito yung mga huling pananalita niya. 17, yung huling prayer niya. Yung prayer niya na na-record. Prayer ni Jesus. Gusto ko pong intindihin niyo po yung John 17. Tingnan niyo kung paano nanalangin si Jesus. Tingnan niyo po kung paano nanalangin si Jesus. Yan ang totoong the Lord's Prayer. Yan ang totoo. Yung nauna doon is, actually is disciples prayer. Nagtanong sila Panginoon, amen. Ito po, sa John 17, ang prayer ni Jesus na na-record. Ibig sabihin, nadinig ng lahat. Kaya na isulat ito No? Now, simula po sa chapter 14 ng John, ito po yung gabi, the night before, amen, siya ipako. At alam ni Jesus, ng Panginoong Jesucristo, na time na dumating na yung panahon para siya ipako. At alam niya na itong mga disipulong ito na nagbigay ng buhay, iniwan ng lahat, amen? At nagbigay ng buhay para sa kanya, alam niya yung kasasadlakang battle ng mga ito. Sa iba-iba ang sasabihin dyan, inihahanda ko inyong puso, Wag, ganto, ganyan na. Pero ibang sinabi niya, ang sabi niya, wag niyong babayaan. Pero actually, binayaan nila. Na magulumihanan sila, itinakwil nga nila ang Panginoon. Well, kailangan mangyari.
Upang nang sa ganon, tinalikuran ng lahat ng Panginoon na tayo hindi talikuran. Sino man ang kumukontra sa iyo, sino man ang tumatalikod sa iyong kamag-anak mo, mahal sa buhay, o sino man kasama sa trabaho, kaibigan, tandaan mo, hindi ka tinatalikuran ni Jesus. Amen. Hindi ka niya tinatalikuran. Sapagkat ang lahat ng ginawa niya ay para sa katagumpayan natin. Naranasan niya ang talikuran upang tayo ay huwag talikuran. Ibig sabihin, may tatalikod sa atin, hindi naman mawawala eh. Merong hindi susuporta sa atin. Pero, if God is for us, yun ang sabi ng Romans chapter 8, if God is for us, ibig sabihin, hindi talaga siya tatalikod sa atin. Iiwanan tayo ng lahat, ngunit ang Panginoong Hesus ay hindi. Kaya huwag mong babayaan. Huwag mong babayaan na ikaw'y maglumihanan. Huwag mong babayaan na ikaw ay ma-down. Huwag. Nasa sa atin yun eh. At pinaparating ng Panginoon sa iyo, anak, huwag. Kita mo ha, iiwanan niya sila. At alam niyang magiging mabigat ang kanilang magiging battle. Pero ang kabilin-bilinan ni Jesus, do not let your heart be troubled. Ay, ang maganda pa nito, nilinaw niya sa verse 27. Pakibasa po uli yung verse 27, Sister Mercy. Kapayapaan ang iniiwan ko. Iniiwan, Sister Mercy. Peace I leave unto you. Hindi, nung umakyat po siya sa langit, nung matapos siyang mamatay, at sa ikatlong araw na buhay maguli, umakyat sa langit after makapagpakita sa lahat ng mga disipulo at mga pinagpakitaan niya, umakyat siya sa langit at makikita natin yung sa Acts. Bago siya umakyat, nang sabi niya, iniwan ko ang kapayapaan. Hindi iniakyat ni Jesus, siya ay punong-puno ng kapayapaan at iniwan niya sa atin. May kapayapaan tayo. Especially kung tumanggap ka sa Panginoong Jesus. Sapagat ang love ng Lord ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ang pag-ibig hindi magugulumihanan eh. Kung may, amen? Amen. Ang pag-ibig hindi ka magugulumihanan, just use it. Nag-aantay eh. Nag-aantay lang dyan. So do not let. Ano ang magandang halimbawa maging sa Old Testament? Ito, madalas ko po itong gamitin. Kasi hindi naman laging may kaharap tayo. Sa atin po mga pinagdadaanan, darating ang gabi, mag-isa ka, kahit pa sinong tumulong sa'yo, kahit pa sinong mag-counsel sa'yo, darating ang time, ikaw lang. Sa loob ng 24 oras, pwede mo silang makasama ng 1, 2, 3, 4, 20 oras. Iba-iba. Pero ang pinakamabigat kapag nag-iisa ka. Kaya nga sabi, do not let your heart. Ikaw ang kinausap ng Panginoon. Tingnan niyo po si David. 1 Samuel chapter 30, I think. Pakibuksan po sa 1 Samuel chapter 30. Andyan lang yun sa mga una. Bago pa dumating after Deuteronomy, Judges, bago pa po dumating ng ng mga hari-hari. First and second yan. 1 Samuel chapter 30. Ganda ng tunog ng Bible, no? Isang musika sa ating pandinig. Amen. Para sa akin. Napahalaga po ito eh. At hanggang ngayon po may nabibili. Bumili ka. Naalala ko nun sa mga kasalan, nakaka-attend ako. Kahit nung nagkakasal na ako, ginagamit ko rin yun eh. Kasi may part ng Bible eh, sa paibibigay doon sa ikinakasal. Minadinig ko minsan at ginagamit ko na rin yun. Kung may bahay ka at wala kang Bible, benta mo yung bahay mo para bumili ng Bible. Hindi po, totoo po yan. Ibig ko sabihin, ganun kahalaga ang Word of God. Dahil kung may salita ka ng Diyos na pinananaligan mo, sinisigurado ko sa iyo, magkakaroon ka ng sarili mong bayat lupa. Pastor, yes. Well, it depends sa iyong kung hanggang saan mo pinananaligan ng Diyos. Glory to Jesus. Gusto mong bigyan muna kita ng katotohanan doon. Sister Mercy, pakiipit niyo po ng daliri niyo yan muna. Pumunta ka po doon sa Romans chapter 8. Verse 32. Tingnan niyo po ito, ha? Ayan. Siya na hindi ipinagkait
Tulpo muna, no? Yung siya, ang Diyos Ama. Okay? Kung siya daw, kung ang Diyos Ama daw, pakisimulan niyo po ulit. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak. Ang ating Panginoong Jesus, no? Yung kanyang sariling anak, ang Panginoong Jesus. Yung siya ay ang Ama. Pakiulit po. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Amen? Ibig sabihin, di ba? The lesser is included in the greater. Ibig sabihin, ang pinaka-the best ay yung Panginoong Jesus, yung kanyang anak eh. Naibigay niya, ano't hindi lahat amen? Kasama dyan ang mga pangangailangan mo at needs mo at wants mo. Amen? Kasama. Kung naibigay si Jesus, hallelujah. It depends na lang kung paano mo tinatanggap. Amen? Amen. Ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay hindi pinapadala ng Diyos sa atin para magkaroon tayo ng kaalaman. Madadagdagan ng kaalaman mo, pero kaya po niya pinapadala yan para maunawaan natin, magrema sa atin, panaligan natin sa ating buhay, ayaan nating maganap at mangyari. Ibig sabihin, gawin natin. Panaligan natin, lakaran natin. Amen? So, nasa na tayo? 1 Samuel chapter 30. Siguro, dito natin paikutin. At magtapos na tayo rito sapagkat limitado lamang po ang oras natin. Mahal ang binabayaran namin sa ere joke. Okay? Hallelujah. Praise God forever. Simulan mo na sa verse 1 po, Sister Mercy. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa Siklag ng ikatlong araw, ang mga Amalekita ay sumalakay sa Negeb at sa Siklag. Nagapi nila ang Siklag at sinunog ito ng apoy. Verse 2, dinala nilang bihag ang mga babae at ang lahat ng naroroon, ang mga hamak at ang dakila. Hindi nila pinatay ang sinuman kundi kanilang dinala at nagpatuloy ng kanilang lakad. Okay. Ganito po nangyari, wala sila David dito sa kinalalagyan ng kanilang mga mahal sa buhay. So si David at saka kanya pong mga tauhan, yung mga kalalakihan, ay nasa labas at nakikipag-battle. May tinutulungan silang iba. Yan po yung mga nasa unang chapter. Okay? So ganun po ang nangyari. So habang wala sila David, sinalakay ang ang bayan, ang kinalalagyan ng mga mahal sa buhay ng mga ari-arian nila David during that time. So sinunog ang lahat, kinuha yung mga dapat mapagkakakitaan pa, at kinuha ng mga Amalekita, no? Amalekites, at yung mga asawa nila kinuha. Di ba? Lahat ng kababaihan. Pakibasa po yung verse 2. Dinala nilang bihag ang mga babae at ang lahat ng naroroon, ang hamak at ang dakila. Hindi nila pinatay ang sinuman kundi kanilang dinala at nagpatuloy sa kanilang lakad. So ito na ngayon, pauwi naman sila David. Malayo pa lang, ito na nangyari, nakita nila. Verse 3. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa bayan, natagpuan nila itong sunog ng apoy at ang kanilang mga asawa at mga anak na lalaki at babae ay dinalang bihag. Amen. So yun ang problema. No? At si David na bilang leader na sinusunod nito mga tao na to, ng kanyang mga tauhan, kasama ni David, kaya niya kasama dahil siya yung leader, at kaya naiwan ng kanilang mga pamilya dahil sumunod sila kay David. Amen? Ano ngayon na nangyari? Verse 4. Kaya't si David at ang mga taong kasama niya ay sumigaw at umiiyak hanggang sa sila'y maubusan ng lakas sa pag-iyak. Hindi naman sinasabing wala tayong emosyon. Talagang madadahon kapag napapunta ka sa isang mabigat na problema. Katulad nito, talagang naubos ang boses nila sa kaiiyak pero hindi na natili doon si David. Yun po ang mahalaga. At ngayon kinakausap ka ng Panginoon, come on, it's time for you to rise. May kanta, siguro next meeting natin, yun naman ang kantahin mo. Yung It is your season. This is your season to rise. No? Kakantahin po ni Sister Mercy yun. Kaya abangan nyo po ang susunod namin
o online ng programang ito. So it is time, hindi na natili. Ito, no? So, lahat sila iyak, atungal. Abay, sino ba namang hindi atungal? Amen? Natural lang na maramdaman mo yon. Ay dala ang buo mong mahal sa buhay, mga anak mo. Amen? Kasama asawa. At mga ari-ari ang pinundar nyo. Samantalang kayo galing sa gera, tumulong. Pagdating sa ikaw ngayon, pagbalik mo ngayon, ikaw ngayon na may problema. Amen? Actually, ito nga sabi ng verse 5 eh. Anong sabi ng verse 5? Verse 5, ang dalawang asawa ni David ay nabihag din. Si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na balo ni Nabal na taga Carmel. Ano? You see? Now, verse 6. Verse 6, lubhang naguluhan si David. Okay, lubhang naguluhan. Anong sabi ni Jesus? Let not your heart be troubled. Hindi naman sinabing hindi mo mararamdaman, kaya nga sinabi, let not eh. Amen? Mararamdaman mo. Amen? Amen? Hallelujah! Katulad ni David. Pero ito nga po sinasabi ko sa inyo, ina-apply ko po ito nung ito po yung mabasa ko. Nagrema po ito sa aking puso. Maraming relihiyosong katuruan. Ngunit iba kapag kinausap ka ng Diyos. Amen? Itong approach na ito, nakikita po natin. And David was greatly distressed. Bakit? Bukod doon sa problema, eto pa. Pakisimulan niyo po ulit sa verse 6. Lubhang naguluhan si David sapagkat pinag-usapan ng mga tao na batuhin siya. Yun po eh. Amen? Bakit siya gustong batuhin? Ang buong bayan ay masama ang kalooban dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit, Verse 6 lang muna tayo. Abay, isinisisi kay David. Kaya nga siya yung babatuhin eh. So, nadismaya talaga si David. Kapagkat itong mga taong ito, kasama niya, nakita ng mga taong ito kung ano ang himala ng Lord. Amen? Noong una, umiyak na sila eh. Naturally, pinag-iyak nila yung nawala sa kanila. Pero mabigat, itong kasunod, itong mga taong tinuruan niya. Itong mga taong kasama niya na to, meron po yan dito sa Samuel eh. Na sinabi, and lahat ng mga lubog sa utang, lahat ng problemado ay iba-ibang klase, lahat sila ng extreme na negative sa buhay, sumama kay David. At nung sumama kay David, lahat sila ay nabago ang buhay. Amen? Lahat sila nabago ang buhay. Bago mangyari ito. Kasi mga panahong ito, hindi pa po ina-appoint, hindi pa talaga naglilingkod bilang hari si David, pero appointed na siyang hari. Amen? So, hinahabol pa siya ni Saul. Gusto siyang patayin. Pero kahit kailan, nagkaroon ng pagkakataon si David na patayin si Saul, hindi niya ginawa dahil alam niya, anointed ng Diyos ito, bahala ang Diyos sa kanya, hindi para sa kanya ang humusga kay Saul. Hallelujah. So, sa kanyang pagtatago sa bundok, sa guba, sa kuweba, may mga sumama sa kanya, yung mga greatly depressed. Yun yung mga naging tauhan niya. Hanggang dito kita mo, mga malalakas na sila. Yun ang mga sumama kay David. At nakita ng mga tauhan niyang ito kung paano sila iniangat ng Lord at yung kanilang kadepresyonan sa buhay, yung kalubugan sa lahat. Mga lubog sila nun lahat. Maging sa utang yun na sinabi, di ko maalala kung saan lugar, pero naandito yun, bago mangyari ito. Nakita ng mga tauhan niyang ito, ng mga sumama sa kanya na nagtiwala sa leadership niya, kung paano sila inangat ng Panginoon using David. Sa pagkakataong ito, isang problema na nagkaganon, gagagaling nga lang nila sa tagumpay eh. Isang problema nagkaganon, na parang nawala na sa paningin ng mga ito ang katotohanan na ginagamit ng Diyos sa kanila si David. Yun nga sinasabi no? Kahit ganong kaganda ikagawin mo, makagawa ka ng mali, talagang yun na yung makikita eh. Ngunit kaibigan, kapatid, ano ang ginawa ni David? Greatly depressed siya, greatly. O distress, not depressed, distress, nadismaya talaga siya. Ano po yung gamit na salita sa inyo? Verse 6. Verse 6.
Po, basahin niyo po yung Lubhang verse 6. naguluhan si David sapagkat pinag-usapan ng mga tao na Kasi? batuhin siya. Amen. Amen po. Hallelujah. Kasi talagang yung mga tao kasi nakita nila na wala lahat. Eh dati naman sila wala. Hallelujah. Ano ang ginawa ni David? Ano po sabi sa verse 7? Hindi siya nanatili doon sa kanyang kalagayang down siya, nagugulumihanan. Ano po ang sabi niya sa verse 7? Verse 7, sinabi ni David kay Abiatar na pari, na anak ni Ahimelech, dalhin mo rito sa akin ang ephod. Kaya't dinalaroan ni Abiatar ang ephod kay David. At sumangguni si David sa Panginoon. Oh, you see? Tuloy? Hahabulin ko ba ang pangkat na ito? Aabutan ko kaya sila? Teka. Sorry. Balik muna tayo sa, yan yung style na ginawa niya kung paano niya ginawa yung isa kong gusto sabihin Ano ang ginawa ni David? Tapos ka na po ba sa verse 6? Hindi pa. Meron pang natira, di ba? O, letter C pa, o letter B. No? Tingnan natin, pakikompleto po muna yung verse 6. Lubhang naguluhan si David sapagkat pinag-usapan ng mga tao na batuhin siya. Okay. Ang buong bayan ay masama ang kalooban dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae. Diyan kita pinaputol kanina. Ituloy mo po yung kasunod. Ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. David encouraged himself. David encouraged himself. Yes, may mga taong makakausap ka, may mga grupo, may mga bumubuo ng mga grupong they encourage. Pero tandaan mo po, parang ganito, bigyan ko kayo ng isang example. Meron akong isang taong kina-counsel noon, Sister Mercy. Matagal na po ito. Ako po ay nagsimulang magturo ng salita ng Diyos, nag-resign sa trabaho, kinalimutan ko ang aking pinag-aralan, titulo sa sekular na bagay, sa sekular na mundo, at ako po ay pumasok sa espiritual na kalooban ng Lord. Ako po ay nag-resign at nagsimulang mangaral ng 1992. Wala po akong church na pinuntahan kagad nun. Pero ang Diyos po ang nag-ayos. So ngayon po ay 2025. So doon sa lakad ko pong yun. Hallelujah. Mga panahong yun, meron po akong kina-counsel. Down na down siya. Sapagkat mabigat ang naging problema nila. Nasa kanya ang dahilan para ma-down. Pinipilit ko pong ibigay sa kanya na alam naman niya yung Word of God. Hanggang sa parang gusto na niyang magpakamatay. Sabi ko, Sir, hindi kita matutulungan kahit anong gawin ko. Kung hindi mo tutulungan ang sarili mo. Kung hindi mo babayaan na makinig, kung hindi ka talaga makikinig at babayaang tanggapin ang salita ng Diyos na pinadadala sa iyo hanggat hindi ka magde-decide, amen, useless ang mga grupo ng mag-encourage sa isang tao. Useless yan kung hindi papayag yung tao, kung hindi niya mismo i-encourage ang sarili niya. Sapagkat ang taong ayaw magpatulong, hindi matutulungan. Kahit gaano pa ang pagpapasting ng grupo na gustong tumulong. Na-realize po niya yan. At inopen niya, okay, sige, pastor. Ano ba yon? Nagsimula na siyang makinig and na-encourage niya sarili niya sa Panginoon. You must learn how to encourage yourself in the Lord. You. That's why, do not let your heart be troubled. Marami tayong kapatiran nagmamahal talaga sa atin. Pero napakahalaga po. Ano man ang gawin nila, kung ayaw mo natanggapin yan dahil hindi ka decided, sapagkat na-down ka na talaga, kung hindi mo papayagan na ang sarili mo ay ma-encourage, kung hindi mo i-encourage ang sarili mo sa mga panadala ng Diyos, amen? Wala po lahat mangyayari yan. First and foremost, you must learn to encourage you. Learn to encourage yourself. At yun po ang ginawa ni David. Paano ang ginawa niya? Pakibasa po uli. Ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Wala nang magpapalakas din sa kanya. Pinalakas ni David. Paano ang ginawa niya? Tuloy po. 7. Sinabi ni David kay Abiatar na pari, Okay, priest. Okay? na anak ni Ahimelech,
Okay. Dalhin mo rito sa akin ang ephod. Kaya't dinala roon ni Abiatar ang ephod kay David. Mhm. Verse 8, sumangguni si David sa And Panginoon. David inquired. So hindi ko po alam kung ano talaga ibig sabihin ng ephod. Pero yun po ay naniniwala ako na yung dalhin sa kanya, amen, na hinihingi ni David, nung dinala sa kanya ng priest na yon, ni Abiatar, no? Nung dalhin sa kanya ito, and David inquired at the Lord. Kinausap na niya ang Panginoon. So, hindi ko alam kung ano yung eksaktong yung ephod na yon. Inaamin ko may mga bagay na hindi ako alam. Pero isa po sigurado ko, nagre-represent yun ng mga salita ng Lord. At nung nasa kanya na yon, nag-inquire na siya sa Lord. Lord, ano po ba ang dapat ko talagang gawin? Yun ang kailangan natin. Alam mo na kay David ang lahat ng pagkakataon dito para mawalan na ng gana eh. Para mawalan na ng gana. Nasa kanya lahat. Pero katulad po ni Paul, nasa kanya na rin ang lahat ng dahilan para hindi na magpatuloy sa Panginoon. Kasi nakakulong siya, pero sabi pa rin niya, tingnan po natin, at dito na nga tayo, kanina sabi ko matatapos na tayo, pero mahalaga pa rin ito. Philippians, chapter 4. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Rejoice in the Lord always. Muli kong sinasasabihin, magalak kayo. Amen? Amen? Amen. Amen? Yun eh. Pero pastor, paano ko gagawin? Hindi ko magagawa. Sa bigat ng aking problema, that's why hindi ka makaalis sa problema. That's why hindi magkaroon ng tamang solusyon. Sapagkat nakasentro ka ron, nandyan na palang solusyon, hindi mo pa malaman, hindi mo pa ma-apply. Why? Again, papaalala ko po sa inyo, tulad din ng sabi kanina ni Sister Mercy sa kanyang maikling mensahe na yon. Ang fear, kapag binayaan mo yan na maghari, at wala kang ginawa para i-encourage ang sarili mo, imamagnet lahat ng fear ang kinatatakutan mo. Kala mo ang fear ay makatutulong no. Mamagnetin niya lahat ng mga bagay na kinatatakutan mo. That's why kabilin-bilinan nga ng Panginoon, fear not, fear not, fear not, fear not. Even in the Old Testament. Up to the New Testament. Fear not. Come on. This is the word. Okay, Pastor, paano ba ang isa ko sa dapat gawin? May mga nakita na tayo kanina. Hallelujah, sasarado ko na po ang bibig. Last is the mercy. Philippians chapter 4, verse... Simulan mo na sa 6 hanggang 8. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Hindi problema. Amen? Eh, madalas kinikwento natin sa Lord yung problema eh. No! Yung ano ba yung kailangan mo? Yun na ipanalangin mo ng may pasasalamat. Ibig sabihin na-encourage ka, you have that hope. Tingnan natin kung magkaka-part 2 pa ito. Hindi ko na muna ibibigay lahat. Verse 6. Verse 6. Huwag kayong mabalisa. Doon na po tayo, Pastor. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Okay, verse 7. Verse 7. Okay, para mangyari, ang kadalasan gusto nila mangyari in verse 7. Pakibasa po yung verse 7. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Para mangyari po yun, na hindi kayong unawain ng isip pero papasok sa atin ang kapayapaan, kailangan mong gawin yung verse 6. Gagamitin ko po sa King James. Okay? Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests. Yan na ikaw sabihin mo sa Lord. Let your request be made known unto God. Hindi yung angal. Hindi yung problema. Alam na yun eh. Pero kapag ikaw ay ang sinasabi mo ay yung solusyon, amen, yun ang yun ang usapan yun ni Lord, yung solusyon, ibig sabihin you are positive. You have faith. May mga taong positive pero walang faith. Pero hindi pwedeng magkaroon ka ng faith na hindi ka positive. When you have faith, you are positive. Sabi niya, be careful for nothing. But in everything, not for everything, in everything. Ibig sabihin, anuman ang kalagayan mo, hindi mo salamat, Panginoon, may sakit ako. No, not for everything, in everything. Ibig sabihin, meron ka mang nararamdaman physical, meron ka mga kakulangan sa pera, kahit pa ganun, in spite lahat ng yan, give thanks.
Hindi ka nagpapasalamat dahil may problema, ha? Not for everything, but in everything. By prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Alam ng Diyos, siyempre. Pero kailangan mong sabihin, kasi kailangan mong ideklara. Pag ganun ang ginagawa mo, nagiging positive ka. Kasama ng iyong pananampalataya. At ang sabi ng verse 7, King James, using King James, and the peace of God. Mahalaga yung end. And the peace of God. Ibig sabihin, para mangyari itong peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus, kung ginawa mo yung verse 6. Pakibasa po yung verse 7 sa Tagalog. At ang kapayapaan ng Diyos. At hindi nyo kasi nabanggit kanina yun eh. Hindi ko nadinig, sorry. Hindi ko nadinig. Kaya sabi ko mukhang hindi nakalagay. So nakalagay pala at. Ibig sabihin, konektado yon. Pag ginawa mo yung 6, verse 6, mangyayari yung verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen? Hindi mo kayo unawain. At ito na nga po, verse 8. Verse 8, kahuli-hulihan mga kapatid, Finally. anumang bagay na totoo, anumang bagay na kalang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Yan. Amen? Siguro, next, paalala nyo sa akin na next nating meeting, diyan na tayo tutukod naman. Ano ba yun? Ano ba yun kung ano-ano na yan? Amen? Hallelujah. So, kaibigan, kapatid, alam kong kinakausap ka ng Lord at maging seryoso ka sa mensaheng ito at tulungan mo na rin yung iba. Hindi man nila tanggapin, so what? Basta ibigay mo. Dahil dating ang time, babalikan nila ito. Babalikan nila yung isesend mo sa kanila. At para hindi mabura, dun ka sa YouTube channel. Yun ang kunin mo rin. Kunin mo yung nasa FB page. Kunin mo rin yung nasa YouTube at ipadala mo sa kanya. Please, follow and like. Hindi kami naghahanap ng kita. Follow and like the Life Giving Spirit Church FB page. Tawag doon, subscribe din sa YouTube channel na nakikita nyo po sa screen para po lagi po kayong updated sa mga mensahe at ng Panginoon ng mga pag-online at pagtuturo po na ginagawa po ng The Life Giving Spirit Church. Hallelujah. Marami po kami tagapagturo dyan. Purihin ng Panginoon. At makikinabang ka. Hindi mo ito makikita sa eskwelahan. Pero ang Diyos, kilala ka at alaman, kailangan mo. Sabi nga kanina, Sister Mercy, sabi po kanina, hindi ko po malilimutan yon. Huwag kang susuko sapagkat ang Diyos ay hindi sumusuko sa iyo. Kung ang Diyos ay hindi sumusuko sa iyo, huwag mong susukuan ang sarili mo. Learn to encourage yourself in the Lord. Do not let your heart be troubled. Ngunit para po mangyari ito kaagad, kaya para ito po ay siguraduhan, no? Na makapasok sa iyo, makapag-operate sa iyo, kailangan mo si Jesus. At sasabihin po yan ni Sister Mercy. Sabi po sa Pahayag chapter 3 verse 20, ang sabi ng Panginoon dito, narito ako nakatayo sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung di rin gininuman ng aking tinig at bubuksan ang pintuan ng kanyang puso, ako'y papasok sa kanyang buhay at magkasalo kaming kakain. Kung bibigyan po natin ng pagkakataon ang Diyos na makapasok sa iyong puso, buksan ang pinto ng iyong puso, sasamahan ka ng Panginoon na mabuhay sa kapayapaan, sa kaayusan, sa katagumpayan, sa kagalingan ng anumang sakit karamdaman. In the name of Jesus. Sige po, tayo po ay manalangin. Makiisa po tayo sa panalangin. Hallelujah. Panalangin po ng pagtanggap Panalangin pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. sa ating Panginoong Hesukristo. Sabay po tayo. Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso
ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin. ay namatay para sa akin. At sa ikatatlong araw, At sa ikatatlong araw, kay nabuhay mo. ika'y nabuhay muli. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sa kapayapaan, salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumpayan ng mga tatamasahin ko. ng mga tatamasahin ko Matapos kitang tanggapin, matapos kitang tanggapin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa buhay na walang sa hanggan. buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatang maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, ikaw na po ang maghari sa akin. ikaw na po ang maghari sa akin. Amen. Amen. Praise the Lord. Congratulations. So, ang sabi po ng Bible, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya kay Jesus, tulad po ng ginawa natin ngayon, ay binigyan ni Jesus, si Jesus ang nagbigay, binigyan ni Jesus ng karapatan yung taong yun na maging anak ng Diyos. At kung anak, anak ka ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. So, wag mo kakalimutan, you can cheer up because the Word works. We love you. Bye-bye. See you next na online po ng programang ito ng Cheer Up, The Word Works. Bye-bye!